Nag-iskud ka may tungod sa imong kaluwasan, that is for eternity. Nag-iskud siya sa security, nag-iskud siya justification, nag-iskud siya everything, no? That we need. Ingon sa Bible niya na, ganing, na makita na to usa ka walay sulat, kaya nagkahulugan o unsa atong desires and even our wants. Iyon ang polong sa Ginoo dinhi as efficiency of Christ. Isulti sa Bible dinhi ang mga citas na siya, as ye have therefore received Christ Jesus, no? Ingon nga Ginoo daw, so pag kinabuhi kamo diha kaniya. Na ang word in Him. Now, kung imong basahon ang context mo igsoon, gikan para sa chapter 1, daghan kayo mga bersikulo na pamatuod kanang ikaw in Him, no? In Him. Magpasamang diha kang Kristo. Diha kang Kristo. Yung sa verse 7, rooted and built up in Him. Dapat mugamutan diha, o niya palikon ta diha in Jesus Christ, and established in the faith. Establish ang tato pagtuod sa iya ha, o ginapulo sige, as ye have been taught, ingon na kamo natudloan, abounding therein with thanksgiving. Magpadagayaon kita di ana nga may pagpasalamat. So verse 8, it is a warning. Siya, beware lest any man spoil you. No? Magailog sa inyo ha, through philosophy and vain deceit. Mga filosofiya sa mga malimbungon na mga kawang ng mga malimbong after the tradition of men, no? Sa kanang mga tradition sa tao, after the rudiments of the world, mga kanang kahimunan diri sa kalibutan, and not after Christ. Mga buluhaton ni kalibutan nga dili oyon diha sa kabubuton ni Kristo. So, isutihan na ta ana, no? Karon ugma pa matapos ang pista sa atong sibagan. Kung imong sabton may igsoon, wala namang giangay ang tata, wala namang giangay ang tanak, no? Kung imong sabton ba. Pero unsa may ilang gipistahan ana? Dili ang Dios. Ilan ang pahinungod sa ilahang sa atong lugar, ibalik, yung pista sa sibagan. Pero na siya gitawag na itong mga sumbanan naghihimo nila. So, una sila yung pista, ang pista nila sa ilang mga patron. So, si Antonio Pirero, nagluhan sila separate, separation. Iyon ang pulong sa Ginoo, dili ta magpailan anak. Iyon ang Bible sa verse 8. Beware na, pagbantay mo kay basin unya, basin adunay makaagaw kaninyo gikan pinaagi sa mga filosofiya o mga walay pulos ng mga kanang gitawag lingla, no? Pinaagi sa tradisyon sa tao. So mga bisag wala na, okay ra ang tata. Bisa buhi gihapon ta, pwede gihapon ta makapangalagan sa Dios. So bantayan nato na, no? Kay ang uban tungod sa ilahang tinguha, dili na sila musunod sa kabubuton sa Dios, kundi adto na sila sa rudiments of this world. Kanang mga kita to mga himo-himo diri sa kalibutan, ini mga trabaho diri sa kalibutan. Mga kahimunan, no? Mga kahimunan sa kalibutan. Pero ingon po sa Ginoo, nganong magdili ta anak tungod kay sa verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ang imong naangkunan maigsoon, mo na siya ang nagpadayag Dios nga nagpakatao ning kalibutan. For ye are complete in Him. Wala na mailiw sa tuwa, which is the head of all principality and power. Napay gitawag parallel verses may igsoon diri sa Ephesians chapter 1. Mabasa nato siya. Ingon sa verse 9, pero sa verse 10, ingon sa verse 9, having made known unto us the mystery of His will. Gipadayag daw sa tuwa ang iyang kabubuton, ang misteryo sa iyang kabubuton, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. Ingon ang pulos Ginoo diri ang iyang kabubuton, no? Sumala sa iyang
maayong kanang kalipay niya, which He had purposed in Himself. Iya gihimo, no? Diya para sa iya, no? Yung sa verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ. Aron ang tanan daw mahiusa diha kang Kristo, both which are in heaven, no? Katong naa sa langit, and which are on earth, o kining niapon sa kalibutan. But pasabot ang tanan, no? Magather niya na even in Him, katong mga tao nga naa kang Kristo. Tanawa ra po na kamaayo ang Dios. Ay mo kalimot nga kining kalibutan maigsoon, mahanaw man nag-andam ang Ginoo sa ato ang bagong langit o bagong yuta. Pero ang mga saksi o ang mga sabadista nagtingo ang gunobo ni pinaging kayo, nagsaad naman ang Dios nga di na gid mahitabo tong lunob sama kaniadto. Pero ingon ang 2 Peter, giandam siya sa kalayo. Unya ingon ang pulo sa Ginoo, maghimo siya bagong kalibutan, bagong yuta o bagong langit. Mo na ipapuy-an na unya sa mga glorified body. Sayang, no? Unya, ang qualification anak ng Kristo man, kung qualify ka ng new heaven and new earth, pinagi kang Christ, inalan imo sa mangkunan si Kristo. Hayay ana, no? Manang di kita magpadaog ng kalibutan. Kaya ang kalibutan, daghan kayo mga lances niya, daghan mga atik-atik ba? Naroon ka ng tao mailan. Liman ka, maimpirno ka kung mukaon ka baboy. Dili na siya may impirno kung dili siya mukaon baboy. Yang ano man ang Ginoo nagpadalaman og manluluwas. Sige daw, una-una nato na. Kung maka-impirno ng baboy, sipur aron di ka ma-impirno, di ka mukaon. Yan pamunta na nga ang Diyos na makagawam sa tanan, nagpadala man sa iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalid niya di na malaglag. Dato pa aron maluwas. Ingon sa Romans sa John chapter 3 verse 15 bitaw, wala siya nagpadala diri sa iyang anak aron nga ang kalibutan laglagon, kundi ang kalibutan pinaagi daw kang Jesus Christ mga luwas sila. Tanaw ra gud kung imo na makaangkon sila kinabuhing dayon. Kaya ang baboy, wala na dalang kinabuhing dayon. Magdala na siya, hugaw. Kung ikaw problema, pero ingon ang pulong sa Ginoo, ang dingarian sa langit, di man pinagis pagkaon ni ilimnon. Ingon ang pulong sa Ginoo, mahinluan siya, pinagis magpasalamat sa pulong. Pasalamatan ang sa Ginoo, di yung waits. Diba? Kung ano ba? Yung ano mo, naghatag ng Ginoo manluluwas nga ang baboy, kung ang baboy dili ba, kung ang baboy di mo kaon, di na ko may perno, di ano na, synonym, antonym sa mana, nga kung mukaon kang baboy, may perno ka, o dili ko mukaon, aron di ko may perno, ano na, simple na kayo. Noon sa may pulos ang gihimo ni Kristo dito sa cross, na kung dili ka makadawat ni Kristo, may perno man ka. Pamang pipasalig sa Bible niya, na kung mukaon ka, kung di ka mukaon baboy, masulat imo nga lang sa basal sa kinabuhi. Di man sab. Wala man giingon na sa Bible. Ingon ang pulong sa Dios, sa dihang mo to, mudawat katagaan na katungod na may mong anak sa Diyos. O, mo na panahon na may mong anak sa Diyos. Di ba po ka may mong anak sa Diyos kung di ka mukaon baboy? O, sa kalibutan na, no? Kaya pangutanon ni mo anong tudlo. Nya ikaw, luwas na ka, panalitan, kung mamatay tayo ng langit. Naningkamot yun magsagyapon. Wala'y pulos. Yung mo kasi mukhang baboy, yung siguro gyapon. Dali yun mo. Mo comes up yun ang tinuod. No? Dili hindi mo mabalik yun ang tinuod. Para yung si Ginosus, kung imong tuuhan o nawaton si Kristo Christmas, makaangkong kag kaluwasan sa imong kalag. Lagi, versikulo sa Bible, anak. Kung Kristo, dili sa unsang mga butang ng kalibutan. No? So bantay ka na. Kaya ingon ang pulos, ginumabot ang panahon daw malisod. Unya ang mga tao, pag naghimo na sila kauglingon, unya mas mutuo sila sa kanang tinawhanon. Gani, ingon ang Bible, bisan pa ang mga pinili,
mailan. So careful na, yung sa Bible, beware na, pagbantay nyo, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the rudiments of, after the tradition of men, after the rudiments of this world, of the world, and not after Christ. Ingon sa verse 10, sa Ephesians 1:10 siya, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Limon ka na? Gusto mo may kulang nimo. Kaya kay Kristo, kumplito na. Wala na, kaya wala na mailiw diya. Yun sa Colossians chapter 1, verse 19, yun ang Paulo sa Ginoo, for it pleased the Father, no? Yun ang Paulo sa Ginoo, for it pleased the Father, mo ni ang kalipay, ikahimutan daw ni sa Amahan, that in Him, diyan daw kan Jesus Christ, should all fullness dwell. Limon ka, anak? Unsa pa may kulang nimo diha? Unsa pa may imong halili diha kang Jesus Christ? Wala na. Ginang Paulo sa Ginoo, should all fullness dwell. Naana ang kahupnganan kan Jesus Christ. Wala na mailiw. Na kung imong maangkunan na, wala na mailiw pud sa imo ha. Kaya naanagod sa iyang tanan. Pero kung atong sabton maigsoon, the privileges and opportunities in Him. No? Ay mo kalimot ha, mo hisgutan ito karon, isip kong tapos. Ang privileges and opportunities diha kan Jesus Christ. So, that means the privileges and opportunities in Him. Kung sa mga pribilehyo o mga oportunidad diha sa iya kan Jesus Christ. Maigsoon ay kalimot na once nga naa kan Jesus Christ, there is freedom. Amen? Naatay kagawasan. Yan ang pulong sa Ginoo. So atong hisgutan kining 5 kabutang gimo nga kagawasan nimo. Number 1, the freedom to go to heaven. Kagawasan nato na nga makaadto tag langit. Kaya naman, nakay dalan padulong sa langit. Kinsa na? Si Jesus Christ. Nagsulti ang Bible niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dili pinagi sa baboy, dili pinagi sa binuhatan nato, dili pinagi sa relihiyon, dili pinagi sa simbahan, kundi dili pinagi kang Jesus Christ. Makaangkon ka kinabuhing dayon, dili pinagi sa imong kabuutan, kundi dili pinagi kang Jesus Christ. Dili ka makaangkon og kinabuhing dayon, pinagi sa imong simbahan, kang Jesus Christ ang gyapon. Makaangkon ka kinabuhing dayon, dili pinagi sa pagdili nimo sa pagkaon, kundi dili kang Jesus Christ ang gyapon. Mao ni ang privilege and opportunity, no? Diha kang Jesus Christ. A freedom to go to heaven. Liman ka ana maigsoon, unsa may imong gibayad anak? Unsa may imong gi-invest nga aron mo adto kag langit? Wala gyud. Sa dihang mintuo lang ka o hingdawat lang ka sa iya nga imong Ginoo og manluluwas. Murag ingon sa verse 6 nga atong gibasa, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Muna ang sulti sa Ginoo ang tungod kay nakadawat padata kan Jesus Christ, tinuod magikanadawat ni Kristo Jesus nga imong Ginoo, so pag kinabuhi diha kay kaniya. Dili ni kalibutan. Nganong musunod mo kalibutan nga nagdawat magkaka Kristo. So dapat ang dalan nga imong gisunod kadtong dalan ni Kristo nga mao siya. Kanang tawag dalan padulong sa langit. So dili sa kalibutan daghang ta kayo manggid-anggid no kana sundog-sundog. Pero ayaw panundog, dapat ikaw ang magpasundog. Ayaw ang kalibutan misundog ka. Ikaw may magpakita og example aron mosunod unta ang mga tao sa imo. Klaro ba, amen? Ingon nga ikaw nakadawat daw kang Jesus Christ, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ayaw mo kalimot. Kung tinuod ka nakadawat ng Kristo yung first manluwas, you have this freedom, no? Kagawasan nga ikaw makaadto sa langit. Kaya naman, tungkol kay Jesus Christ is the only way going to heaven. So you have this freedom to go to heaven.
So don't need to be worried, mga igsoon. Natin kapobliyo ni kalibutan, natin mga kalisdanan ni kalibutan, na yung mga pagsulay, na yung mga temptation sa kalibutan, sa kinabuhi na to, ayaw kalimot. We have this privilege, no? We have this opportunity, a freedom to go to heaven. So ayaw mo kalimot niya, anak mga igsoon. In spite sa tanan, no? Sundo na to ang kabubuton sa Dios, ingon na kita ng dawat ng Kristo na atong manluluwas. Tara ba, amen? Hinumduman na ito pag-aina. Bisan pag magkainon sa aning kalibutan, ay mo kalimot kung tinuod kang anak sa Ginoo, kung tinuod ka nakadawat ng Jesus Christ, ang Bible klaro gid yun. Walk ye in Him. Walk ye in Him. Pastor, walang kwarta. Just walk ye in Him. Klaro yan, ha? Pastor, wala kang bugas. Just walk ye in Him. Klaro yan sa Bible. Pastor, wala kang trabaho. Just walk in Him. Kompleto na nakan Jesus Christ. Wala tayong mailiw. Ikaduha, not only a freedom to go to heaven, but also the freedom, no? The freedom to ask a protection. We have this freedom to ask. Di man ka anak, pwede ka makapangayo sa Ginoo. Pwede ka makaangyo sa Ginoo. Anytime, anywhere. Anything. Walay limit. Bisag unsa, makapangayo ka bisag unsa na ingon ang puno sa Ginoo. Siguro hala nga kanang mga butang nga makapahimot sa iya. Ingon bitaw sa James, nganong wala ka mahatagi tungod kay nag-ampo kag walay pulos. Kanang ta mapuslanon pod. Amen. Kanang mapuslanon. Nagaina, samtang kanang mga butanga is kalibutanon lang na. Wapat na kabalo nga, si Vice President, maabot pa ng June. Kaya kita, wak po maganita kabalo kung unsa, maabot pa ta uma. Na ay instructor sa UM, pag isa kaadlaw, ibalita siya, gorang gailan, gahapon siya namatay. Ang cause lang sa hindi, nakamulasan sa iring. 27 years old. Nagsoon, kumpleto na tada sa Ginoo. E mo kabalaka kung sa mga problema ng kalibutan na isolusyon na, idangog na to sa magsusulban. Yan ibitang, anong nagpulaw man taaning mga lampuanan, kaya nagtuuta na ang iyang pulong tinood. Kung sa panahon ng mudangog ta, daghan na kayo prof, no? Daghan na kayo proiba na ang Ginoo naglihok. Ang ato ang tigumanan diri, ang atong turukan sa ato ang tigumanan. Tungo na damgulang ni, pangandoy ra ni. Karon ni ana man kita. Usa na sa answers prayer. Mo padayon ta, tinuod man ang pulong sa Dios. Kaya kung dili pa na tinuod, way pulo sa itong kaluwasan. Kaya mo, may dahilan nga nakasiguro sa kaluwasan na ito. Diso no? Daghang mga tao, professional o dili professional, sa dahilan approach na ako, explain na ako sa kaluwasan. The same way, sa ako pag-explain sa inyo ha. Ngano nakasiguro ta? Sila, mutuo nga sa Kristo manluluwas, pero gano'n di maging sila makaangkon ng kaluwasan, ngano di man sila mutuo ang karoon ng adlaw sa kaluwasan. Ang bisang pag mabasa mo sa Bible, ingon 2 Corinthians 6:2, karon maging ang adlaw sa kaluwasan. Huwag pasawag sa present life nimo. Pero dili gyud. I-explain ko siya, gano'n nakasiguro ko. Bisang pag explain ka. So, hindi ko mo nga maluwas ang tao karon sa unang buhay ko. What do you think? Kung ganyan, karon sa amon niya, imo muna ako na. Basahan ako sa kuwan. Sa Hebrews 9:57 nga ang tao ikabutan nga mamatay sa mga kausa tapos anak ko. Judgment naman ni sir, dili naman ni siya akong salvation. Sa ato pa before sa judgment, nangandam na unta ka karon. Wala yung polisino, today is the day of salvation. Now is the day of salvation. Kaya naman, in your present life na siya.
Hindi magiging siya, daw ay pugsanay ni. Ay, gura kita magtudlo, pagsulti nila. Di pa nato sila kaaway. At least, nga nagsulti ta nila. Pero kita, kung tinood ka, nagdawat kang Jesus Christ, ni iyong personal loss, ikinabuhi na lang na. Igo na lang ka magkinabuhi. Wala, mabasa ka sa pulong sa Ginoo, mamalandong ka sa pulong sa Diyos, kay naatanan diha ang mga procedure sa pagkinabuhi. Naagi na diha. Wala na yung iliw, wala na yung kulang. Na kung atong sabton maigsoon, this freedom, because of this privilege and opportunities in Him, there is freedom. The freedom to go to heaven and a freedom to ask anything. Ingon sa Bible, John chapter 14 verse 12 to 14, no? John chapter 14 verse 12 to 14. Mag-una sa pas 12. Ato basahon na. Ingon siya, verily, verily I say unto you, he that believeth on me, Jesus Christ na, no? The works that I do, shall he do also. Ang trabaho daw nga gihimo ni Jesus Christ, dapat buhaton pa daw niya. Kadtong mga tao daw nga nagsalig ng Jesus Christ, dapat nagbuhat daw sab siya sa gihimo niya. Unsa may gihimo niya? Ang pagpalaganap sa maayong balita. Pag-rescue sa mga impiernohonon. Ay mo kalimutan na. Bot pasabot ang pagsulti sa maayong balita. Mao may trabaho ni Jesus Christ. And greater works than this shall he do. Because I go unto my Father. Bot pasabot na igibilin niya nga trabaho, ipatrabaho sa magtotoo niya. Klaro ginapagkasulti ya. Verse 13. And whatsoever ye shall ask in my name. Ay mo great so ana verse 13. Adto sa verse 12 una. Gusto ba na ka mag-memorize anang 13 dayon nga wala ka maghimo sa kondisyon? Ingon ang Bible, and whatsoever, conclusion naman na, and whatsoever ye shall ask in my name, isa nga name, Jesus Christ, that will I do. Buhaton daw niya na, sa imo, that the Father may be glorified in the Son. Klaro gina ha? Kung tinuod ta nga magtotoo kan Jesus Christ, kahimo tas buluhaton niya. Ganun to, greater na siya tungkol kay mas taas pa matag panahon dire kay sa iyang panahon. Limited mo to, 3.5 years naman ang iyang ministerial job atong panahon lang. Dire. 33.5 years naman siya. Nag-exist dire sa kalibutan. Nya, na-crucified siya, pila naman to ka days, adi siya sa isa ka sa langit. Muna gibilin niya ang ministry dire sa ato O niya tungod kay nagbuhat man ka sa iyang buluhaton, manibot pasabot niya. Ingon sa verse 13, o bisan unsa daw, whatsoever ye shall ask in my name. Kung namuhat ka na sa buluhaton sa Ginoo, nagapalipay ka sa iya pwede ka makapangay sa iya. Whatsoever. May kang whatsoever, that is another thing, anything. Klaro na kayo. Gusto kang kalinaw, nasa iya. Gusto kang kalipay, nasa iya. Gusto kang direksyon nga nindot ang ugma nimo, nasa iya. Huwag yung mailiw. Huwag na akong prayer ka na tumuna sa ulitawa ko. Lord, ikaw magkinasayod sa ako, kay ikaw pinag-iimo sa ako, ikaw nagluwas na ako, nagtrabaho ko din sa imong vineyard. Kanya Lord, gusto ko kung imo kong taga panimulay, tagay ko malinawon, malipayon, o kana makapahimon sa imo. Kung ako kailakin sa imo babae, kita daghang babae, o naong lang perti daghang naong nga. Nay puti, nay kabang-kabang, nay sunod tas kabubuton sa Dios. Ako kung magmahing gitawag ko sa Ginoo sa ministry, in spite atong tanan, iba magipugas ka niyan to. Aniho lang gidron. Usahay dito ang pugas, makahagdaw pagganita. Amen? Ganun gitawag taghagdaw. Tungod kay wala ka nagpugas, ipatrabaho na lang ka. Cleanings. Wala kang magpugas, pero usa nga nakahimo ka, nakaabot ka sa anak.
Pato sabton maigsoon, nindot na baya kayo ang kahimtang. Wala kita ang pinakanindot kayo kining matang sa tao diri sa kalibutan, ang mga taong naluwas. Kaya naman, we have this privilege. Not only a privilege, but a privileges. Not only the opportunity, but the opportunities. Liwan ka na, ako magmahin na luwas ko. Wadyo ko magmahin, gitawag po ko sa Ginoo. Gibiyaan ako itong ako mga pandoy sa kalibutan. Nawala na ito mga ilimnon na tungo na nga magunawan ang palang ka, maglapok ka. Kung saan na imno nila diya, magunawan na, regive ko, say na na. Tungo lang ka, layo lang ka, nag-aala sila. Kapag kabugok itong nag-inom, ikaw, ampot na lang. Pero karon grasya sa Diyos and opportunities. So we have this freedom to ask. Ingon sa verse 14, no? Pagkapangayon ito ha, ingon ang Bible, abot sa verse 14, if you shall ask anything, nagiklaro na yun, anything, in my name, kang kinsa ng ngalan, kang Jesus Christ, siya, I will do it. Ay, kalimut ha, nga nag-agi ta sa 13, hingagi pa ta sa 12. Alisiryo, ingon sa Ginoo, Lord, Pastor, if ye shall ask anything in my name, kabalo kas context. What noon? Taka-taka, nag-memorize ka nang awa ka kabalo. Conclusion man na sa giingon niya. Kung sa giingon niya, na condition dito. Kung tinuod kang magtutuo daw sa iya, dapat nagabuhat daw ka sa iyong buluhaton. Kadto dito ang kondisyon. Kung nagbuhat ka, then makapakayo kang bisag unsa. Imo nang pulong sino, makapakayo kang bisag unsa. Itang mga nara sa experience, yun natin mga problema, makapangay ta sinong solusyon. Nya ulat. Sa isa to, porque kay gusto na to, pag sulti mo gusto na matuman po na yun, ay, yaw sa mo. Kinsa man sa inyo, nahibugso diri sa kalibutan nga, namanday na dayon. Wala, oy. It takes time. Amen? It takes time. So tungod kay naman ay panahon di ana nga atong pamoton dapat kapalutan mo ulat. Ulat. Eh sometimes ang yes sa Ginoo dili day release. Napay next month pa. Tubag gyapon sa ulat sa daw. Tubag man gyapon na. Pero dili tubag gyapon na. Ay na magbuot. Kasagaran lang yun sa mga Kristohanon, kana magbuot-buot yun, backslide yun sa madugay. Yung magbuot mo siyang gusto. Diyos na gani na, dool gani ka, okay mahimo nyo, di pagkahulat, ulat yun. Ulat yun. Ay magula sa kabubuton sa Diyos. So we can ask anything. Iyon yun ang pulong sa Ginoo, and I will do it. Promise, promise na sa Diyos. Wala na gisulat sa Bible aron atik-atik na diha dili. Nanay proof na siya. Nanay mga prueba na sa mga nag-una pa na to. Ingon pa tong isa ka tigulang na nawagan sa radio station nga kining ang akong kahimtang ani nagkinahanglan kong bugas do ikayo na mga apo ang buhiunon wala ginikanan ani na sa ako nag-eskwela ko gining uban. Ang dato nakapaminaw sa Sibya. Uy, mao ba? Ya, katong tawhan na dahil di mo to Diyos. Giingnan niya ang sekretary. Pagpalit ra ito mga makaon, bugas, mga nilagta, tanan. Conforme para sa balay. Nya ihatag anang nagpasibya. Ato anang babae. Pagkatapos ina siya nga ang nagpadala niini si Satanas. At yung sekretary, palit, takhan kayo. Pag abot dito sa tigulang, perting lipaya sa tigulang, perting daghan ng pagkaon, bugas, klase-klase lang. Sige, gireceive sa tigulang. Yung na yung sekretary. Dili ka mangutana. Hindi siya nagpadalaan eh. Siya dili na. Dili na importante. Kaya kung ang Ginoo mo order, bisan pa si Satanas, mo deliver. Liman ka anak. Pag ang Ginoo daw order, bisan si Satanas pa mo deliver. Diba? Huwag dili mahimo sa Dios.
Bisan pa ka nang iyahang butangay sa impyerno, sa linaw nga kalayo, pwede na masugo sa Ginoo. Pwede na masugo. Kasi pa itong dato, bisan nga, tanaw na ito, ang Diyos, mo palit anak sa iya, si Satanas man, o lagi, pero kaya ang Ginoo niya, pag mo order, bisan pag si Satanas ang deliver, pwede yun. Why na yung sekretary? Diyos mong gigapin mo daw di ay? Yes, kaya nga naman, kompleto na diya sa Diyos. Paano may na kung ikaw magtotoo sa Diyos, ibutan sa imong naon na kasing-kasing. Palihukan na imong pagtuo. Luwas, makaka. Kung may dahilan, nga naluwas na baya ang pagtuo. Kung ang pagtuo, kung na muhatag o kalipay sa Diyos. Kaya nga po sino, without faith, it is impossible to please Him. Or na paliho ko na ito ng pagtuo. Tinuod ka magtotoo sa Diyos, nag-aimo lakas ka mamutod sa Ginoo, then siya, I will do it. Just wait. Amen? Dali ka ng manimalos, ingon ang puno sa Ginoo, ako ang panimalos. Gusto mong itak tayo magkabalos? Ingon pa itong, kaya gusto yung Pastor Terry, ito muna, daily. Wala talang itas ka mamutod sa Diyos. Kaya nga naman, ang Ginoo muliho, dili nolahi, di po maguna. Sa insakto yung panahon. Nainom naman na ito pag-ayo, ka na ito mga request. Naiusahay, tinuig na, di sirihatag uban. Napoy, uban, pagka-ugma, diha dayon, pwede. Pero kung tugutan sa Ginoo nga, sunod tuig pa para sa kaayuhan nimo, hulata. Hulata. Amen? At ko nagsitol ko sa account tapos video. Yan ang tanah ko itong tiller. Wala, taga-tagaan. Bahalag siyam-siyam pata. Basta kahit tagaan ka sa Ginoo, ito pa lang. Kung ugma man, o sunod ugma, o sunod tuig, basta kahit mahulang trata. Kung nakay pagtuo. Amen? Magamang mga dalaga, ay bukadog, isa pag mutrayin na mo. Kaya akong kailan ito sa Rigao, siya. Gusto, tigulang na taan ang mga anak so, hindi nagkakaanak. Nya, siguro po na ikaw makaanak po ta. Kasi mag-una kita no? Basta na ko, kaya nga, minyo kong sa'yo, kaya ron, nato yung mga anak, nadili ko, o hindi kakanak. Murag yapon. Nakalabano ni mong Ginoo gyapon, kaya sa'yo ka nagminyo, niya wag yapon ka anak. Naagi na sa Ginoo ang tanan maigsoon. Mas may nang mahulat ra kita sa kabubuton sa Dios. If ye shall ask anything in my name, magkapangayon na kami sa unsa. Lagi kay Jesus Christ. Nag-ampo nga unta makauban na niya someday ang iyang pamilya. Yes. It's a good desire. Ang iyong Dios. Pag makita sa Ginoo yung kasing-kasing yung pagtuo naglihok, ang Ginoo makalihok kanang nana, ay pwede kayo, wag imposible sa Dios. Bata ka balo. Sunod ng mga bulan, nagkuyog na ko. Usa lang yung mga ginikanan dyan, kuyog ko sa imo nga. Naghanay kayong tanga na may isuon. Pastor Terry lang, kung saan alam to. Grabe ka, take akay ko si Mamire. Pero sa iyong ipakita nga example, yarag yung asawa na kamutikot-tik na niya. Simbakap dong. Oo. Siya nga, muban ko dong. 5 ka anak. Wala yung pitara, siya na muban. Magpakita lang dyan ka sa kanang kinabuhi nga diha kang Kristo. Lagi mahingang nga sa imo. Kanang we can ask, we have this freedom to ask anything. Ingon sa John chapter 15 verse 7. Unahan lang gamay na. Ingon ang Bible chapter 15 verse 7. Paliho. Nag-ingon ang Bible diya sa John 15:7 siya. If ye abide in me, wala na po din, no? And my words abide in you. Kung magpabilin daw ka daw sa King Jesus Christ, o ang iyang pulong, magpabilin daw ka, magpabilin diya sa imo, ye shall ask what you will. Na klaro na gina. Makapangayo ka, bisa kung sa'y gusto nimo. Tanaw na, and it shall be done unto you. Kanya mahitabo ni sa imo. Siguro nga kanang kondisyon niya, if ye abide me, no? If ye abide in me, o magpabili daw ka niya sa iya, abot pasabot nang kinabuhi ka diya kang Kristo.
And my words abide in you. Ug ang pulong sa Ginoo nagapabilin sa imo. But pasabot nagahimo, no? Ga-interact na. Kalipay ang Ginoo, nakalipay ka sa iya, gilipay po ka sa Ginoo. Mo ni but pasabot niya, makapangayo ka bisan unsay gusto nimo, and it shall be done unto you. Nana sa ato pag-apply. Pag dili ka mo apply niya, gusto lang nimo na sa ubos, it shall be done unto you. Ayaw pag-expect. Ayaw. Gusto na ikaw mabusog ka ni kaon. Ano ka na? Gusto ka mabusog o kaon. Kaya ang process ana aron musulod ang aron mo resulta busog kaon. Kaon ni mo nang pagkaon. Aron resulta busog. Nana, ayaw pag lukso sa konklusyon. Buhata ang sinugdanan. Maglukso-lukso, dapat di mo na buhaton aron nga ma-enjoy ni mo ng konklusyon. We can ask, we have this freedom to ask anything, even your will. Ha? Tanaw na, katong bulang akong ipakita sa inyo example, walay label. Nga naman po ito sa imong desire o sa imong will, imong wants. Nasa mo na kuha, diha-gyapon kang Kristo. Nag-pray ta sa Ginoo, final nga building, someday. Mutungtong ta, naalata sa itong final nga building, sama sa atong gihimo karon nga itong unang abot ang yuta, karon natin sa yuta. Na naging prueba, ipakita sa Ginoo, nga makalihok, buto. Kung muto lang ka, magkinabuhi lang ka niya. Naalagi na ang mga butanga. Kulata lang. Kulata lang. Kaya ingat po sa Ginoo, madugay madali, sigurado ginang mabot. And it surely come. Kaya nga pagkasal, di ba? No? And it surely come. Sigurado ginang mabot. Now, we have these privileges and opportunities in Him. And there is freedom. The freedom to go to heaven, freedom to ask anything. Number 3, we have to ask a supply. We have this ask for protection, we have to ask of supply. Maigsoon, ang kanang gitawag provision. No? Not only the protection, but also the provision. Maigsoon, wala magitay mahimo bisan sa bisan ng trabaho ni kalibutan ko kuhaan ta sa Ginoo tanan o gitay mahimo ay. Kana lang kinabuhi nato, siya gid naghatag. Kanang kusog iyahan. Kahibalo iya tanan. Usalay kuhaon sa Ginoo sa imong kalag. Kuhaon na. Impas na tanan. Wala na kinabuhi, wala na recognition, wala na tanan. Alawas na hindi. Bisa pag namatay ka, nasigang mata no. Ada gigapo ka mo tuod, gigapo di na ginawa kalihok. Basta wala nang kalag. Kaya mo kalimot, importante gyud ang Dios. Amen? Naagid sa iya ang tanan. So we have this privilege to ask not only protection but also a supply or provision. Then we can ask our needs and wants. And we can ask our dreams and desire. Liman ka, anak. Kamu mga ulitaw, gusto mo gagana, ayaw na mag-uya-buya. Kaya may tendency, makasapa na mo. Kung ready na mo sa inyo, maghimo o panimalay, adi siya paunta na, kumahin mo. Ako, yung agi mo po ko pag-estudyante. Yung agi mo po kuya-buya, ito muna, adi siya ko namin nyo. Wala makatestify din ko. Ayaw na lang yun, kumahin mo. Gusto mo giskoy lang nga, concentrated, ayaw siya makapil-apil, buya-buya. Nga naman, maside sweep po niya ka. Magmahay na lang ka. Himo punta ko nurse, mahimo punta kong doktor, o nga nang inghala ka. Minsan mo kasado ni mo na, ang Diyos. Dili, imo na. Gusto mo human eskwela, ala concentrated eskwela. Ewan ka bala ka, kamo mga lalaki, mabala ka mong babae, pero tayong daghanang babae. Sa tunga tuig, naginsa ka. Kung nagiging mo na ako ito muna. Yung doon rin, kabalaw na siya, may daghan eh. Mga maestra, na mga maestra, na doktor, na engineer, kabalaw na siya. Ako'y mag-igagaw, gusto pag hindi lang ako na. Maglibog lang kadaan. Di ba po pwede nga imong ibutang sila sa parenthesis tanan?
Kaya mag-iaway naman na. Ay, nagyod. Hindi na mo nagyod. Lord, di ka naman, di ko nakagawa ko. Kaya niya, Miss Marv, ito, Lord, hindi daw tagit kayo mong tanaw. Ate ka na. Di na kasi mong kasing-kasing anak. Pero ang ginawa na gano'n mo pili, kabalo siya pinsay angay mo. Ano yung pinakanindot na exam? Ayaw maguna. Ayaw pagpaulahin. Paging ginawa, go on. Ayaw maglangay-langay kay. Paulahin na niya ka. Nag-iyon ang ginawa. Mag-iyon, go. Ang yung mga sign, ang yung mga pan ang ginawa. Magiging mo siya pamahal. So we can ask, no? We have this freedom to ask our dreams and desires. Liman ka na, makanindot anak. Ingon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 12. This will be the last verse. Okay pa ta? Dapat ko ilog dito. Ay po, mandero. Pero matapos ako. 2 Thessalonians chapter 1 verse 12. This will be the last verse. Ayaw mo kalimot nga ang Ginoo nag-monitor sa tuwa. Ay verse sa Bible na, the eyes of the Lord are in every place. Yan sa Proverbs, ha? Beholding the evil and the good. Bakit kung ang Ginoo nag-behold sa imong good? Kinamonitor ka sa Ginoo, kaya natarong ka ba? Kana, may nindot yung puhunan. Ano? Di man ko mag-expect sa inyo ako nga di ka masayo. Kaya ako gani na nagwali, musipyat man gani ko. Kaya pareha ang mga magkasasala ang kinaluyan sa Diyos. Pero nindot kito kung nagkinabuhi ta sa insakto, kaya musipyat-sipyat na, dili gina tinuyo. Na, nakakina na musipyat man kita. Kaya wag gani ang Ginoo nangita, dili mataraw diri sa kalibutan, nangita siya sa nangawala. Kaya naman mga magkasasala ni. Salamat kay nakaplaganta ba? Nagkaroon ka nakapaganta, dapat ato ni siya kanang exist ba ang moment o kanang opportunities of privileges na gihatag sa Ginoo sa ato. Ayaw pagsayangi. Kaya nga naman, upasbay na ba yata? Dapat nag-enjoy ta sa mga privileges and opportunities na gihatag sa Ginoo sa ato. Kauna-una ako ba, nag-pray ta sa Ginoo nga millionaires and billionaires from this congregation. Ang video, naghatag sa ako ang title, Billionaire mo rin eh. Kaya siyempre, ang cash flow may gitan ako sa ako ano eh. Membro ka, Trisha? Yes, sir. What year? Oh, if I'm mistaken, mga datos 2008. Tanto rin siya sa tanaw sa cash flow sila. Mga conclusion sa layman ni Charlie. Billionaire mo rin eh. Pero kabalo, maging mo na, ang nagpalit na ito nag-iuta. Cash flow na lang ito. Wala na gilan ito. Nandun ita, maghimo ta 3 stories building. Nangayon na sa Ginoo na. Natay gihimo, na-aprobahan sa Ginoo. Para sa gihimo na ito muna. Hindi man kagpila na kamilyon ang ipangandoy na ito kung ubarong ng building nga. Yan natin kung yung supply sa tubig, yung supply sa kurente. Mga man ang pangandoy, anak. Kung tubutan ta sa Ginoo anak, pwede pa ta makatabang pa ta sa energy sa atong kuan. Kooperatiba, someday, liman ka anak, karong pangandoy lang na siya karon. Pero kung itugot na sa Ginoo, baka ikagoni, ana kita sa atong damo butong una. Maikson wala gyud imposible sa Dios. Nga naman, ingon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 12. Ingon ang Bible, that the name of our Lord Jesus Christ. Mo ni purpose nga nung himo na sa Ginoo sa tuwa, is siya that the name of our Lord Jesus Christ. Insabli siya atong manluluwas, atong Ginoo, no? May be glorified in you. Liman ka anak, nganong tugutan ka sa Ginoo nga maangkunan nimo ni imong gitingnuha, aron nga mahimaya daw ang ngalan sa atong Ginoo Hesukristo diha sa imong Ginoo. And ye in Him, o siya na animo according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Iklaro gid na sa Ginoo. Liban ka anak, kung itugot na sa Ginoo sa imo aron ka mahimaya nimo siya sa imong kinabuhi.
Unang dili aron ka pa maghinambog, ako na gud ni dili. Ang purpose sa Ginoo ano i-allow niya sa imo ang imong whatsoever and anything that you asked in Him. He said that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you. Liman ka, anak? Muna, salamat kayo na yung mga makita na ako sa prayer request na magpabilin siya humble heart. Pagkanindot na lang unta kung ang tanan mga Kristohano ng anak yun din ako. Kaya opposite na ba sa humble? Humble. Unta na yung humble yun ng mga hearts. Mahimot ang humble servants na tay kasing-kasing nga mapainubsanon kaya ang atong mualagan. Dili ba ka na magpa-as-if pa ka? Ako gay dato dre ha? Ako pa? No. Di igil mahimo ang Ginoo ana kung muna tumong nimo. Kung mag-ampo man ta mga billionaires o millionaires, dili gina ang dili na may purpose na to. Mahimo ang tata mapuslat na pag-ayos sa Ginoo. Kaya conclusion maigsoon nga mutugot ang Ginoo kana magipag-ampo nato ang ihatag sa atoa that His name, no? Aron ang iyang pangalan daw mahimaya diri sa ato. Ang mga tao nga magtan-aw sa atoa someday, siya nga grabe na sila, no? Hindi basta-basta laing Diyos. E magkaanak, yan naman, na yung mga anak niya na nagdala sa pangalan niya. Unang himaya ang iyang pangalan, hindi sa iyo. Unang praise the Lord kita siya. Dili ko siya, ako na gunay, dili, grasya kita sa Diyos. Nahinamduman na ito pag-ayaw may son, na nagkinabuhitan ng yuta, we have these privileges and opportunities in Him. That these privileges and opportunities cause this freedom. There is freedom. So natin kagawasan na makahimo tani mga butanga aron ang Dios iyang pangalan mahimaya diri sa ato sa atong pagkinabuhi. So sa imo kalimot, pag-memorize ta ng mga bersikulo nga atong gigather karon, ay mo kalimot na ay kondisyon na ha. Adisir ang conclusion. Adisir ka makapangayo sa whatsoever katong mga tao daw nga nagsalig niya, nagabuhat sa iyang kabubuton. Ayaw mo kalimut ana, di yung katakataka memorize lang ana ha. Ibasig parehas ang believers yung for to me to live is Christ and to die is gain. Namatay siya sa kahubog. To live is Christ ka to. Dilig yun. Dapat yung maestra dito sa linga na itong mga gusto. Pwede ko mag-advise ni mo, Pastor, kung saan may ma'am? Namatay ang mga kwento, Pastor. Kung saan siya mag-klase di ma'am? Naglabi ka pala ako kwento, Pastor. Di kami daw magpakwento sa kuwan ba? Yung kaya. Okay na ba ka ni Pastor? Ibutan naman yung versikulo niya. For to me to live is Christ and to die is gain. Could you imagine? Nagkuha-kuha kong versikulo nga dili kong sibo ba sa kahimtang. Kumong, kung saan din siya ng klase, palahubog, hindi ginaso. Kung nakabalo lang dito kung si kahulog na naman, hindi ginaamay. Pati nga lang, ingat ang Bible niya nga, nasuko ang Ginoo sa mga dautan sa matatanda. Kini kapumunta sa Ginoo mo lang ipatapos na siya. Delay na for to me to live is Christ and to die is gain. Kay mga bala anak, no? Kinabuhi niya na, yung tugyan na sa Ginoo, nagkinabuhi siya karon. Bisang nagkapobriyon ng mga kalisdan na kinabuhi dito Kristo. Malay ko pasunod na namatay siya diya sa kabubuton sa Dios. Kana mo na siya to live is Christ and to die is gain. Mo ni Kristo, dili maayo ni Kristo. Ikaw, basta at least nakabalo ka, mo ni kahulugan na. So maayo ani Kristo. Ikaw, depende mo. Kung nagbasa ko Bible, hindi bersikulo sa Bible mo. Gusto mo kapag-hatag ko, magana ko kailangan na namatay. Kaya kung sino naghatag ang bersikulo niya, wala epek. Dili ba kung insakto. Kaya ayaw mo, pwede mo mag-memorize mo sa pagdibog Bible, pinag-memorize ninyo. Pero ayaw mag-claim anang saan sa Diyos kung wala ka naghimo sa kondisyon niya. Wala kayo amay-anay.
Ingon magud ang Ginoo pastor, you can ask anything in my name, I will do it. Kanya, wa man lagi pastor, naghimo na ka tong verse 12, naghimo ka tong verse 13. Wala na wala. Pagkataka lang ka. Gusto mo rin ka mabusog, wala kang kaon. Diba? Ano ka sa? Right? Inong gawa ito pag-ayaw maigsoon, nga ang atong pagkinabuhi inong kang Kristo, inong nga, nagdawan na kang Kristo, tinuda. Kaya tinuda lang ka sa Ginoo. Ako, morang din akong prinsipyo ito muna. Kasi Ginoo, kung gitawagin ko nimo, mahala ka na ako. Mahala ka ko sa iha. Basta kayo musunod ako nimo. Buhat ako sa mga trabaho, mahala ka. Huwag mo kung mamatay, buhay ka. Dako, nagalit ka ron. Pinahinin na gano'n ko sa kaon ako kayo na may makaon. Pero ka, generay ako Simula ko sa motong kiyan anin. Natong latar ko trabaho anin, si Green ko din sa tabas computer. Masaya pagkabutag sa iyo, aris dito, tawag-tawag na sa kabuton ni Kristo. Amen? Aron makalipay ta, malipay ang Ginoo sa atong pagkinabuhi.